Mula dito pa rin sa Kuala Lumpur, Malaysia, sagutin natin yung tanong bakit ba naghihigpit yung sa mga international student, yung mga bansa na dati ay taos puso o bukas kamay na tumatanggap ng mga international student. At syempre, alam natin na yung reason is, unang-una is ginagamit at inaabuso yung student visa privileges nung ibang mga tao na pumupunta sila doon bilang estudyante. Pero ang totoo, gusto nilang magtrabaho at gusto nilang manirahan doon. Gusto nilang pumunta doon as student, magtatrabaho ng ilang taon, tapos syempre magiging permanent resident, etc. So, whether sa Australia, whether sa Europe, whether sa America or sa Canada, pare-pareho naman yung nakikita na pattern na parang instead na mag-stick doon sa student responsibilities at saka doon sa purpose ng student visa, ang nangyayari, mas pinaprioritize yung pagtatrabaho. At minsan, may mga incidences na kitang-kita na talagang yung pagtatrabaho yung talagang main purpose. At dahil hindi yung work visa stream yung inapplyan at ginamit yung student visa, syempre masisilip ito. Pangalawa, ginagamit yung student stream visa para hindi lang lokohin yung system ng pag-apply ng visa, kundi pati yung mga educational system sa US, sa Canada, etc. May mga nakikita na mga eskwelahan na hindi naman pala totoong eskwelahan, na may mga curriculum pero pag pinuntahan mo yung isang eskwelahan, apat na pare-parehong curriculum, apat na iba-ibang eskwelahan, yun nakalagay doon sa particular address. So, dahil sa panlulokong ito, syempre kailangan iimbestigahan at makikita na ginagawang pagkakakitaan yung pag-apply na student visa dahil kung halimbawang meron ka mga estudyante, may magbabayad sa iyo, syempre malaking kita ito at dahil maraming gustong mga estudyante na magtrabaho at makapunta doon sa ibang bansa, gagamitin mo yung school na hindi naman pala totoong eskwelahan para hikayatin sila. Tandaan, hindi naman po sinasabi ng mga bansa na ito na ayaw nilang tumanggap ng international students na magkakaroon ng trabaho. In fact, alam nila yung advantages na kung iti-train doon sa bansa nila at magkakaroon ng workforce based doon sa training at saka based doon sa curriculum na ibinibigay ng bansa nila ay magiging maganda ito sa ekonomiya. Ang problema is kung aabusuhin mo yung proseso, kung aabusuhin mo yung sistema, ay magiging problema ito dahil hindi lang yung mga dekalidad, hindi lang yung talagang seryoso na nag-i-estudyante at kumuha ng mga kaalaman, kumuha ng training, kumuha ng mga concepts na itinuturo doon sa eskwelahan. Dahil karamihan sa mga ito mag-i-enroll lang, papasok 1 o 2 araw sa isang semester, siguro pagsasabit ng requirements or siguro sa first day ng onboarding halimbawa or yung mga first day na mga schedule, yun lang yung a-attendan. The rest of the semester, bahala ka na, basta minsan pag may assignment, etc. etc. At hindi ito yung education na pinunta mo doon sa ibang bansa. Kaya ka pumunta doon sa ibang bansa ay para mag-specialize, para makuha yung mga knowledge na hindi makukuha doon sa local or sa country na pinanggalingan mo. At kung aabusuhin ito, syempre, tataas yung kilay ng mga bansa na umaabuso, na inaabuso yung sistema nila ng mga ibang estudyante. So, yung tanong ngayon, pwede ka pa bang mag-apply as international student sa ibang bansa? Wala namang nagbago, kundi yung pag-scrutinize. Kailangan makikita doon sa purpose na talagang estudyante, yung pupunta doon at mag-a-apply ng student visa. Kailangan based doon sa circumstance, estudyante at studies yung first priority at iyon yung main consideration kaya ka pupunta ng ibang bansa. Kaya sa interview, hindi po pwede na makakakita sila ng butas, hindi po pwede na makikitaan ka ng
ng inkling or ng kahit gahibla na indication na gusto mong magtrabaho full-time dahil syempre may mga allowance lang doon sa mga araw at saka doon sa limits ng pagtatrabaho mo doon sa ibang bansa. Mag-prepare ka ng mga documents na magpapakita sa kanila na talagang estudyante ka at yung pagiging estudyante yung pupuntahan mo doon sa ibang bansa at hindi sila dapat kabahan at hindi sila dapat magduda na ikaw ay magiging pabigat dahil inaabuso mo at niloko mo yung sistema ng student visa stream.